God told Joshua, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Joshua means Jehovah is salvation. It's like a sneak peek into what the book of Joshua is all about. We see God's faithfulness, power, and justice. He brings down walls, delivers victories, and fulfills His promises. As faithful and present as God was with Israel, so He is with us today. We are taught to walk by faith and not by sight, and see what it means to trust, surrender, and obey the Lord. Together, let's behold God's glory in this new sermon series on the book of Joshua. Take hold of what God has given, only here at GCF Ortigas. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye ng mga mensahe sa Joshua na pinamagatang nating Take Hold of What God Has Given. Ang pag-angkin ng ipinangako na ng Diyos sa atin. Una sa ating kwento ay sa bayang Israel, ang pinangakong lupa sa kanila na kailangan nilang iokupa upang maangkin nila ang pangako ng Diyos na ibinigay na sa kanila. Ang title po ay ng ating mensahe ngayong hapon ay Rahab, isang kwento ng katubusan o pagtutubos ng Diyos sa isang makasalanang babae. Alam niyo mga kapatid, ang lahat ng Kristiyano ay may kwento na R-rated. Rated R. No? Yung R po ay redemption. Redemption. Pagtutubos. Pagtutubos ng Diyos sa atin mula sa ating kasalanan at sa kapahamakan na dala nito sa bawat isa sa atin. Ito ay isang kwento ng pagtutubos or katubusan ng Panginoon. Habang si Rahab ang parang bida ng kwentong ito, sa lahat naman ng kwento sa Biblia, ang tunay na bida ay ang ating Diyos na laging tapat sa pagtupad sa Kanyang pangako. So, sa bawat kwento ng isang makasalanan na tinutubos niya mula sa kapahamakan, ang Diyos ang tunay na bida. Siya ang laging tapat sa pagtupad sa Kanyang mga pangako. Makikita natin ang kamay ng Diyos sa buhay o sa nangyari kay Rahab. Maalala ninyo sa ating journey sa Joshua na nagumpisa tayo nung inutusan ng Diyos si Joshua. Sabi niya, "Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I'm giving to them, to the people of Israel." So meron silang kailangan gawin. Sakupin ang promised land, ang lupang pangako. Isang lupa na kanila nang tinanggap bilang isang kaloob ng Diyos sa kanila. Sabi kasi sa verse 3 na chapter 1, "Every place that the sole of your feet will tread upon, I have given to you." Nabigay na niya. Datapwat itong lupa na to ay kanila na, kailangan lang nilang sakupin at okupahan, just as I promised to Moses. Kaya dinescribe niya kung hanggang saan ang lupa na kanilang kailangan angkinin. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites to the great sea, toward the going down of the sun shall be your territory. Sa Genesis 15:8 ay pinangako nito ng Diyos sa mga ninuno ni Abraham. So itong lupa na to ay defined, isang malaking lupa na hanggang sa ngayon na hindi pa naookupahan ng Israel. So meron tayong hinihintay na pagtupad ng pangako na to sa kinabukasan pa. Ang isa pang pangako ng Diyos, "No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you." So in-encourage ng Diyos si Joshua na maging strong and courageous. Ilang beses niya inulit yon sa verse 6. Sa verse 7, "Only be strong and courageous." Sa verse 9, "Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed.
For the Lord your God is with you wherever you go. Pagkatapos nun ay nag-assume ng command si Joshua, kanyang inutusan ang lahat ng kanyang tropa na maghanda at sinabihan niya yung mga ibang tribo ng Israel na nagsettle na doon sa east side ng Jordan o yung Trans-Jordan Plain upang sila ay makasama ng kanilang ibang mga kapatid upang sakupin ang Promised Land. So, sabi niya, kailangan magkaisa tayo, magsama-sama tayo sa pag-claim, sa pagsakop ng lupa na ipinangako na sa atin ng Diyos. So ngayon, mula dun sa end ng verse ng chapter 1, ang actual nakaduktong nun ay chapter 3. No? Merong siningit ang Panginoon na account sa chapter 2. At yung account na ito ay tungkol sa isang babae na hindi Israelita, na hindi mabuti, na masasabi ninyong babae o parang ano bang tawag doon sa Tagalog, kalapating mababa ang lipad. No? Meron ngang di magandang masyadong salita sa Tagalog na tawag sa kanila. Ang tawag sa kanya ay babaeng talipandas. Lalim, no? Talipandas. Mas maganda po yon na Tagalog ng prostitute kaysa dun sa tunay na Tagalog ng prostitute. No? Mga kapatid, siya po ang kaisa-isang miyembro ng Jericho na nabuhay. Siya lamang po ang pinangalanan. Kahit po yung hari ng Jericho, hindi pinangalanan dito sa kwentong ito. Siya lang. Meron siyang special na kwento na kailangan natin pag-aralan ngayong hapong ito. So bagaman binasa lang natin yung first 14 verses ng chapter 2, pag-aaralan natin ang buong chapter 2. Ang una natin makikita dito ay ang kabaitan ni Rahab. Ang kabaitan ni Rahab. Ang sabi sa chapter 2 verse 1, And Joshua, the son of Nun, sent 2 men secretly from Shittim as spies, saying, Go view the land, especially Jericho. And they went and came into the house of a prostitute whose name was Rahab, and lodged there. Yung pangalan po niya, Rahab, sa Hebrew po, parang V yung ending, Rahav. Ganun po ang pronunciation. Ang ibig po sabihin ng Rahav ay isang babaeng malapad. No? Yung po ang actual na description sa kanya, isang babaeng malapad, broad, wide, or in the sense na isang babaeng proud. So that gives us an insight kung ano ang personalidad ni Rahab. Siya po ay isang prostitute at meron siyang isang bahay ng panandaliang aliwan. Yun na po ang pinakamagandang translation siguro ng house of prostitution. At nagpunta po yung dalawang spy doon. Yung dalawang spy, ang sabi sa Joshua chapter 6, sa Joshua chapter 6 po, yung mga pinangako dito sa Joshua chapter 2, nangyari sa Joshua chapter 6, bago nila tinalo ang Jericho. Pero, yung dalawang spy doon, sabi nila, ay parehong bata pa. Siguro magaling mag-swimming kasi tinawid nila, binaybay nila ang Jordan. No? Alam niyo po, kung nakikita niyo po itong nasa likod ko, yung pong kabilang side, so ang Jericho po, parang ganito, no? Sabihin na natin ito yung Jericho. No? Nandito po sa eastern side, ang River Jordan. Ang Shittim po nasa kabila. No? Yung River Jordan na yon, malawak siya, papalawak na siya, papunta sa Dead Sea. So, maliit na ilog lang siya, tapos medyo papalawak na siya, papunta sa Dead Sea. Nandun po sila sa crossing na yon. Napaka-importante po ng Jericho dahil siya po ang pinaka-fortified city sa buong Canaan. So tatawid sila doon. Galing sila ng Shittim. Doon sa Shittim, nung sila ay bumabaypay pa sa wilderness,
nagkasala ang Israel. According to Numbers 25:1, nagkasala sila ng Israel doon dahil sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyusan kay Baal. Si Baal po ang isang Diyos-Diyusan ng mga taga-Kanaan. Alam niyo po, yung lugar ng Kanaan ay isang lugar na pinangako sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Pero for 400 years, habang sila ay nasa Egypt, no? Naalala nyo, nagkaroon ng famine sa Genesis chapter 37. Nagkaroon ng famine sa Israel, doon sa Kanaan, kung saan nandun ang Israelita, no? Nagkaroon ng famine, so sila ay nagpunta sa Egypt. Kung nandito ang Israel, ito po ang Mediterranean Sea, nagpunta po sila from here to Egypt. Doon po sila for 400 years. Habang wala pong laman yung Kanaan, yun po ay napuno ng mga pagano. Mga Hittites, Jebusites, Perizzites, Girgashites, at yung lahat ng sites na yun. No? Sila pong lahat ang nag-occupy nitong Kanaan. No? So ngayon, sa pagbaybay ng mga Hudyo, pabalik sa Promised Land, ang ginawa ng Diyos, galing sila dito sa Egypt, dapat sana didiretso nila silang paganyan. Papuntang Kanaan, malapit lang yun eh. Sabi nga ng iba, 11 days lang na biyahe. Pero pinaikot sila ng Diyos ng 40 years, paikot na ganon. So ngayon, nasa Shittim na sila, tatawid na sila into the Promised Land. Ang una nilang masasalubong ay yung fortified city ng Jericho. Yung Jericho po, kung ito po ang Jericho, ito ang Jordan, no? Ito pong wall na ito, nandyan po ang bahay ni Rahab, no? Nandito sa wall na ito. So ang nakikita ng kanyang mga bintana ay ang Jordan River. Ito pong view na ito na nasa likod ko, yan po yung hill country na nasa kabila ng Jericho. Nandito siya. Importante po yon. Kasi yung mga spies, sabi niya dun sa mga humahabol sa spies, hindi masyadong magaling yung spies eh. Ang sabi sa verse 2, "And it was told to the king of Jericho, Behold, men of Israel have come here tonight to search out the land." So nalaman na kagad nung king. So magaling silang swimmer, hindi sila magaling na spy. Natuntun sila kaagad, no? So pinahanap na sila ng mga sundalo ng king. Nagpunta sila dun sa bahay ni Rahab. Ang sabi, "Bring out the men who have come to you, who entered your house, for they have come to search out all the land." And nandito yung bahay ni Rahab. Andito ang Jordan. Ang sabi niya dun sa mga pulis ng king, sabi niya, "Punta kayo dun." Doon nagpunta yung spies, no? Hanapin nyo sila doon. Pero yung mga spies, nasaan? Nasa bahay niya. Nasa bubong ng bahay niya. But the woman had taken the two men and hidden them. And she said, "True, the men came to me, but I did not know where they were from." Sinungaling. No? That's a lie. Verse 5, "And when the gate was about to be closed at dark, the men went out. I do not know where the men went." That's a lie. Sinungaling. No? "Pursue them quickly, for you will overtake them." But she had brought them up to the roof, verse 6, "and hid them with the stalks of flax that she had laid in order on the roof." So nandito ang bahay ni Rahab, nandun sila sa bubong. Ang sabi niya, "Pursue them quickly." Bumalik sila sa Jordan. No? So nagsinungaling siya. "So the men," verse 7, "pursued after them on the way to the Jordan as far as the fords. But the gate was shut as soon as the pursuers had gone out." Mabait si Rahab doon sa spies. Hindi siya mabait kasi ipinagkanulo niya ang kanyang sariling bayan. Kuha niyo, nagsinungaling siya di ba? Ngayon, hindi sinugarcoat ng Biblia kung sino si Rahab. Siya ay isang prostitute. No? Ang sabi ng iba, yun daw salita sa Hebrew for prostitute ay halos
katunog ng salitang innkeeper. So hindi daw siya prostitute, pero innkeeper siya. Pero sa Greek translation ng Old Testament, yung salitang prostitute ay pornein. Pornein, as in porno. No? Ibig sabihin talagang prostitute siya. Tas ang lahat ng banggit sa kanya sa New Testament, si Rahab ay identified as a prostitute. So hindi tinatago ng Biblia na siya ay prostitute. Hindi natin kailangan itago yung katotohanan na siya ay isang babaeng bababa ang lipad. Masama ang kanyang past. Patago nag-espiya yung mga lalaki, tinago siya ni Rahab. I do not know where they went. Sinungaling po yun. Kasalanan po ang pagsisinungaling. Exodus 20 verse 16. Ang sabi doon, you shall not bear false witness against your neighbor. Lying is a sin. Hindi pinapalagay na tama ang pagsisinungaling ni Rahab. Ang kinokomment po ng Biblia ay hindi ang kanyang pagsisinungaling. Hindi ko alam kung anong magandang excuse dun sa kanyang pagsisinungaling. Palagay ko, walang excuse. Mali talaga yung kanyang ginawa. Pero, siya po ay isang bagong believer at that time. Siguro sa kanyang takot. Anyway, gera naman eh. So, kuminsan, di ba, during the time of war, deception is necessary. No, kailangan mo mag-deceive. Kuminsan, pagka talagang merong threat against the people of God, halimbawa, merong panahon sa ibang bansa, bawal ang magpasok ng Biblia. So meron tayong mga kapatid, nag-i-smuggle ng Biblia papunta sa isang bansa. Pagpasok nila sa customs, tatanungin sila, may dala ba kayong Biblia? Sasabihin nila, wala. Sinungaling po yon. Mali po ba yon? Mali. Pero kung minsan, merong mga situations na nangyayari yun. Hindi natin yun ini-excuse, mali po ang magsinungaling. Kasi baka meron po mga kabataan dito, isipin nyo, pwedeng magsinungaling sa mga magulang nyo. Hindi. No? Mali. Mali ang kanyang ginawa. Ang kinokomment ng Diyos ay ang kanyang pananampalataya. Iyon ang titignan natin. Susunod, ang kapahayagan ng pananampalataya ni Rahab, starting sa verse 11. Isang kamanghamanghang pananampalataya sa Panginoon ang makikita natin dito. Siguro isang pambihirang account ng kung paano nanampalataya ang isang pagano. Tandaan ninyo, walang Biblia si Rahab. Ang tanging meron lang siya ay balita na pakinggan, kwento tungkol sa ginawa ng Diyos ng Israel para sa kanila. Yun lang ang meron siya. Tingnan nyo yung verse 8. Sundan natin yung kwento. Before the men lay down, she came up to them on the roof. Yun ang proof na siya ay nagsinungaling. Sabi niya, wala sila dito. Nandun sila, pero nandun sila sa taas. No? Verse 9, and said to the men, tignan nyo tong statement niya, ha? I know. Hindi we know. I know. Personal po ang kanyang knowledge. I know that the Lord, ang ginamit po niyang salita doon, Yahweh, yung pangalan ng Diyos ng Israel. I know that Yahweh has given you the land, and the fear of you has fallen upon us, and that all the inhabitants of the land melt away before you. Melt away before you. For we have heard, sabi niya, how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt. Makikita po natin yon sa Exodus 14:21. Di ba naipit sila between the mountains and the Red Sea? Naipit sila, hinahabol na sila ng mga armies ni Pharaoh, no? Kung sila iaabutan, ang ginawa ng Diyos, naglagay siya ng isang pillar of fire in between yung Israelites tsaka yung umahabol na hordes ng army ni Pharaoh para hindi sila makarating. Ang ginawa pa ng Diyos ay sinira yung mga chariot wheels ng chariots ng Egyptians para mabagal sila. No? Ginawa lahat ng Diyos yun.
Pero sa Exodus 14:21, ang sabi doon, then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back by a strong east wind all night, and made the sea dry land, and the waters were divided, and the people of Israel went into the midst of the sea on dry ground. Uulitin ulit ng Diyos yun. Kailan? Sa Joshua chapter 4. Wala pa tayo doon, pero konting preview. No? Joshua chapter 4. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan for you, until you passed over as the Lord your God did to the Red Sea. So inulit ng Diyos. Pero narinig, nabalitaan na ni Rahab yung ginawa ng Diyos para sa bayang Israel, para sila ay maligtas. Tinawid sila sa Red Sea, isang malalim na dagat, hinati ang dagat para sila ay makatawid on dry ground. Tapos, sabi niya, and what you did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted to destruction. Yung kwento po na yun ay nasa Numbers 21. Verses 23 to 26, si Sihon po ay hari ng mga Amorites. No? Siya po ay nasa Heshbon, siya po ang hari ng Heshbon. Tinalo po nila yung army ni Sihon. Si Og po ay nasa verses 33 to 35. Si Og ang hari ng Bashan, nasa bayan din ng mga Amorita. So tinalo ng Israel, isang wandering army, ang dalawang hari ng mga Amorita. Kilala sila na mabangis na army. Tinalo ng mga Israelita. Nabalitaan lang yon ni Rahab. Alam nyo, yung ginawa na yun ng mga Israelita, ginawa nila 30 to 40 years bago itong event na ito. So nung mangyari yon, hindi pa pinapanganak marahil si Rahab. Narinig niya lang, I know, sabi niya, for we have heard, sabi niya. Kinilala niya ang karakter ng Diyos. I know that the Lord has given you the land. Pinangako ito sa mga Israelita, di ba? Binasa ko kanina sa Joshua chapter 1, verses 2 to 5. Inutos na itong knowledge na ito, ang sabi ni Joshua sa Joshua 3:10, and Joshua said, here is how you shall know that the living God is among you, that He will drive without fail, drive out from before you the Canaanites. Ito ang pangako ng Diyos. Alam ni Rahab yung pangako ng Diyos sa Israel. Paano niya nalaman yun? Natupad yon sa Joshua chapter 12 verse 1. Lahat ng kings of the land whom the people of Israel defeated and took possession of their land beyond the Jordan toward the sunrise, the eastern Jordan valley, from the valley of the Arnon to Mount Hermon, and with all the Araba eastward. Yung eastern Transjordan nakuha nila. Sa verse 7 ng chapter 12, nakuha nila. And these are the kings of the land whom Joshua and the people of Israel defeated on the west side of the Jordan. So east side, west side, nakuha nilang lahat. Yung pinangako ng Diyos, Joshua chapter 1 verses 2 to 5, that He will give them the land. Paano kaya nalaman ni Rahab? Nangungusap ang Diyos sa mga kababalaghan na ginawa niya para sa bayang Israel. At pinaniwalaan ni Rahab ang Diyos ng Israel. Sabi niya sa verse 11, as soon as we heard it, our hearts melted, and there was no spirit left in any man because of you. For the Lord your God, pansinin niyo to, for the Lord your God, for Yahweh, your Elohim, your God. Alam niyo yung salitang yung kung saan una nag-appear sa Biblia, Elohim. In the beginning, Elohim created the heavens and the earth. Yung God po na yon ang sinasamba ni Rahab. He is God in the heavens above and on the earth beneath. Alam nyo, yung sinabi niyang our hearts melted, pinangako yun ng Diyos sa Israel. Sabi niya sa Deuteronomy 2:25, this day I will begin to put the dread and fear of you
on the peoples who are under the whole heaven, who shall hear the report of you and shall tremble and be in anguish because of you. Kailan ba yung Deuteronomy 2? 35 years bago sila pumasok sa Jericho. Sabi ng Panginoon, I will put the fear in the hearts of the people. Ngayon, kino-confirm ni Rahab, natatakot kami sa Diyos ninyo. Paano kaya niya nalaman yun? Kinilala niya na ang Diyos ang tunay na Panginoon. Binigyan parangalan at pinaniwalaan ni Rahab. Sabi niya, for the Lord your God, He is God in the heavens above and on the earth beneath. Alam niyo, inutos ito ng Diyos sa Israel. Ang sabi ng Diyos sa Israel sa Deuteronomy 4:39, know therefore today and lay it on your heart that the Lord is God in heaven above and the earth beneath, and there is no other. Sinabi niya yun sa Israel. Pero ngayon, lumalabas sa labi ng isang paganong hentil, si Rahab. Exactly the same words. He is God in the heavens above and on the earth beneath. At yun ay nabalitaan niya lang dahil sa ipinakitang kababalaghan ng Diyos sa buhay ng bayang Israel. Wala siyang Bible, walang social media, walang YouTube. Wala pang ang libro nun eh. Wala siyang nabasang libro, wala siyang narinig na preacher. Nasa isang pagan society siya. Wala silang Bible study. Ang sinasamba nila ay 4 na Diyos-Diyusan. Isang lalaking Diyos, si Baal. Isang babaeng Diyos-Diyusan, si Asherah. Paano niya nalaman that there is a God who is God in heaven above and on the earth beneath? Yung sinabi ni Moses sa Israel, lay it on your heart, nasa puso ni Rahab. Supernatural revelation, mga kapatid. Nangusap ang Panginoon sa kanyang puso. Yun lang ang explanation. Yan ang explanation ng kapahayagan ng pananampalataya ni Rahab. Pangatlo, makikita natin sunod ang kahilingan ni Rahab na tulungan siya. Verses 12 to 21. Mabilis naman po yung kwento. So huwag kayong mainip. Alam kong 24 verses to. No? Pero nasa verse 12 na po tayo. So malapit na. No? Okay. Verse 12. Now then. Kasi alam nyo, kahit na siya ay naging talipandas ng babae. No? Nararapat lang na bigyang pugay ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya at kanyang pananampalataya sa pagliligtas ng Diyos. Tignan po natin yung kwento niya. Verse 12. Now then, please swear to me by the Lord, as I have dealt kindly with you, and you also will deal kindly with my father's house, and give me a sure sign. Yung pong salita na kindly, isang familiar po sa atin na salita. Hesed. The steadfast love. Kindness. Sabi niya, because I have dealt hesed with you, please deal hesed with my father's house. Ang kanyang hinihingi ng kaligtasan ay hindi lang sarili niya, kundi ang kanyang buong pamilya. Mga kapatid, meron turo sa atin, merong mensahe sa atin ng Diyos dito. No? Kung tayo ay nakakilala na sa Panginoon at tayo ay nagpupunta na at nananambahan sa Kanya dito sa church na ito, nakakasama ba natin ang ating pamilya? Nashare na ba natin ang ating mga kasambahay, ang ating mga kasama sa pamilya? Hindi ba dapat na sila ang una nating abutin, ang mga kasama sa ating oikos, sa ating household? Kasi alam nyo, isang mark po ng isang believer, ng isang tunay na mananampalataya, katulad ni Rahab, yung kanyang desire na maligtas ang kanyang buong pamilya. So pinapakita niya yun dito. Verse 13, give me a true sign that you will save alive my father and my mother, my brothers and sisters. Ba, specific siya, no?
and all who belong to them. Lumawak na yung pamilya. And deliver our lives from death. Alam nyo, kung kayo ay prostitute, malamang hindi niya kasama sa kanyang pamamahay o tinitirhan ang kanyang pamilya. Malamang, siguro, posibilidad, hindi siya tinatanggap ng kanyang pamilya. Malamang hindi niya kasama. Kasi yung bahay niya na yon ay bahay aliwan. So I'm sure, kinahihiya siya ng kanyang pamilya. Kahit na sa isang paganong kultura na ganon, kinamumuhian at tinitignan na mababa ang mga babaeng talipandas. Pero kahit na gayon, ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya ay gayon na lamang na kanyang hiningi ng kaligtasan sila. Verse 14, and the men said to her, our life for yours, even to death. If you do not tell this business of ours, then when the Lord gives us the land, we will deal kindly and faithfully with you. Nangako sila that we will save you. Just tignan niyo yung verse 15. Then she let them down by a rope through the window. Tandaan niyo yung rope na yun, ha? Yun ang naging daan para maligtas yung spies. Kasi naglagay siya ng rope down the window. Malamang, yung pong rope na yun ay yung scarlet cord na kanilang babanggitin mamaya. Then she let them down by a rope through the window, for her house was built into the city wall. So ito yung city wall. Double wall po ang Jericho. Nakapunta na po ako dun eh. Meron pong remnants ng isang wall sa outside, isang wall sa inside. Ang kanyang bahay po ay squatter po siya eh. Nakastraddle po sa wall. Tapos ang bintana po ng bahay niya ay nasa dingding mismo ng wall. So may bintana po doon. Doon po niya pinababa ang mga spies. She said to them, go into the hills, or the pursuers will encounter you and hide there 3 days. Diba? Saan niya pinapunta yung pulis ng king? And dito yung Jordan, diba? Dito sila tumawid. Nagpunta sa bahay niya dito. Nagtago sila sa roof. Right? Ngayon, pinababa niya sa wall. Pero sabi niya, doon kayo magpunta sa kabila. Kasi yung mga umahabol sa inyo, dito nagpunta. Ang galing niya, no? Talagang magaling siyang mag-traidor. Kasi trinaidor niya ang kanyang bayan. Napakahirap gawin yun. Sapagkat kinilala niya na ang kanyang bayan ay nasa ilalim ng paghuhusga ng Diyos. At tiyak na mapapahamak silang lahat. At naghahanap lang siya ng kaligtasan ng sarili niya at kanyang pamilya. So, kailangan niyang manampalataya sa kaligtasan na ino-offer sa kanya. Okay? Verse 16, go into the hills, and the pursuers will encounter you and hide there 3 days until the pursuers have returned. Then afterward, you may go your way. The man said to her, we will be guiltless with respect to this oath of yours that you have made us swear. Behold, when we come into the land, so nandito ang wall, dito ang Jordan, dito sila manggagaling from Shittim. When we come into the land, sabi nila, you shall tie the scarlet cord in the window through which you let us down. So yung lubid, siguro dala ng mga espiya. Scarlet cord. Anong scarlet? Pula. Blood red. Instructive po yon kasi po, kung nakatali yon sa window ng wall, no? Pagpasok ng mga Israelita dito at susugurin na nila yung wall, siguro pinagbili ng mga spy. Sabi ni Joshua, pag may nakita kayong bintana na may scarlet cord, huwag niyong gagalawin ang lahat na nasa loob ng bintanang yon. Bakit? Pinangako yun dito. Tignan niyo verse 18.
You shall gather into your house your father and mother, your brothers, and all your father's household. Then if anyone goes out of the doors of your house into the street, his blood shall be on your head, on his own head. Kung meron lumabas dun sa pamamahay mo, hindi namin sagot yon. Ang kanyang dugo ay nasa kanyang sariling ulo. But if a hand is laid on anyone who is with you in the house, his blood shall be on our head. So, papatayin kami pag may nasaktan sa iyong pamilya na nasa loob ng bahay na yon na may scarlet cord. Nakuha niyo yung senaryo? Ang ganda, no? Parang sine, no? Merong scarlet cord. Verse 19, then if anyone goes out of the doors of your house into the street, his blood shall be on his head, and we shall be guiltless. But if a hand is laid on anyone who is with you in the house, his blood shall be on our head. But if you tell this business of ours, kasi aalis sila eh. 3 days sila sa jungle eh. But if you tell this business of ours, then we shall be guiltless with respect to your oath that you have made us swear. Kasi pagka nagsabi siya at sila'y nahuli, nagsabi siya. Kasi wala namang nakakaalam kundi siya kung nasaan sila eh. So siya lang ang pwedeng magsabi. So kailangan niyang magsinungaling na medyo matagal-tagal na panahon. And she said, according to your words, so be it. Yung pong salita na yun, so be it, sa Hebrew, ang parang kapareho niya ng tunog ay amen. According to your words, amen. Siya nawa, so be it. Siya ay nanampalataya sa kanilang salita. Ang tanging simbolo ng kanyang kaligtasan ay yung scarlet cord. Lahat ng kanyang nasa pamamahay, kailangan nasa bahay niya. Meron din nangyaring ganyan sa Genesis. Merong isang pamilya na niligtas ng Diyos nung kanyang nilipol ang buong mundo sa pamamagitan ng isang baha. Yung pamilya ni Noah, nilagay niya sa isang ark. 8 lang sila doon at kasama nila ang mga hayop. Yung pamilya na naligtas. Ito na naman, meron na namang ililigtas ang Diyos. At ang kanyang ililigtas, isang paganong babae at kanyang paganong pamilya, hindi lang paganong babae, kundi isang babaeng mababang lipad. Ganyang kalawak ang grasya ng ating Panginoon. Kaya kung meron kayong iniisip na kaibigan nyo siguro, baka kamag-anak nyo pa, hindi nyo maisip imbitahin dito. Kasi alam nyo, pastor, ano siya eh? Makasalanan siya eh. Lasenggo. Worldly. Oo nga. Maraming bisyo. Huwag na lang natin imbitahin. Bakit? Hindi siya kayang abutin ng Diyos? Hindi siya kayang patawarin ng Diyos? Hindi siya kayang abutin ng grasya ng Diyos? Mag-isip-isip po kayo. Kung isang paganong babae na walang kahit na anong relihiyon sa kanyang buhay, na prostitute pa at may-ari ng isang bahay of prostitution, ay niligtas ng Diyos, bakit hindi? Yung kaibigan nyo, na addict, bakit hindi? Alam nyo mga kapatid, kung susukuan natin yung mga taong mahirap maligtas sa tingin natin, dahil sila ay unforgivable at unredeemable sa ating paningin, kailangan yung isipin, kung ako niligtas ng Diyos, ako din ay unforgivable at unredeemable. Pareho tayong lahat ni Rahab. Sa mata ng Diyos, para tayong mga prostitute. Pinrostitute natin ang sarili natin sa kasalanan ng mundong ito. Sa kanyang paningin, tayo ay papunta lahat sa impyerno. Ngunit kung tayo ay niligtas niya,
Walang hindi pwedeng iligtas ang Diyos. Yun ang mensahe ng buhay ni Rahab. Kaya sabi sa verse 21, according to your word, so be it. Then she sent them away and they departed and she tied the scarlet cord in the window. Yung pong medyo nakakatanda sa inyo, naalala niyo po yung isang awit noong 1970s, yung tie a yellow ribbon around the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? Di ba favorite song ni Ninoy? Kaya nauso yung Yellow Revolution. Ito naman red, scarlet cord. Bakit kaya? Maalala nyo sa Exodus chapter 12, nung papalabas ang Israel sa Egypt, ang sabi ng Panginoon, mag-alaga kayo ng isang lamb, bawat isang pamilya sa inyo, at pagkatapos ng 14 days, i-sacrifice nyo yung lamb na yon. At yung dugo ng lamb na yon, na walang bahid, isang lamb na bata pa, na inyong inalagaan, na parang naging pet ng pamilya nyo, you will sacrifice that lamb. At yung dugo, ilalagay nyo sa doorpost ng inyong bahay, ng pintuan ng inyong bahay. At anong nangyari ng Exodus 13? Yung 10th plague, the plague of the death of the firstborn. Hinusgahan ng Diyos ang buong Egypt. Dumaan ang angel of death at pinatay ang lahat ng panganay sa Egypt. Panganay na lalaki hanggang sa panganay na baka. Lahat ng panganay pinatay ng angel of death. Pero yung mga bahay ng mga Israelites na meron dugo ng Passover lamb, nag-Passover ang angel of death. Kaya po nagkaroon ng Passover feast. After several hundred years, sa loob ng upper room, ang sabi ni Jesus, this is my blood. Do this whenever you drink it. This is the new covenant in my blood. Ito ang pangako ko sa inyo na bago sa aking pamamagitan ng aking dugo. Papalitan ko na ang lahat ng practices ng law, ng ceremony, ng lahat ng templo. Ako ang magiging kaligtasan ninyo. This is my blood, sabi niya. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Siya po ang Passover lamb. Yung scarlet cord po ay parang yung blood dun sa doorposts ng Exodus. Dahil dun po naligtas ang Israel. Ganon din po ngayon, ang ililigtas nga lang ng Diyos ay hindi Israelita, kundi isang pagano at isang prostitute. Meron bang malayo sa Diyos na hindi kayang abutin ang kanyang kamay? Wala po. Kaya makikita natin yung pagpapala kay Rahab. Verses 22 to 24. Kapag pumasok ang grasya ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya, ang pagpapala ay higit pa sa kanyang buhay sa lupa. Alam niyo, naligtas ang pamilya ni Rahab. Mababasa niyo po yun sa Joshua chapter 6. Pagdating po natin doon, i-review po natin ulit kung paano siya naligtas. Nakita yung red cord, yung scarlet cord. Hindi po ginalaw ng mga armies ng Israel ang lahat ng laman ng bahay na yon. Datapwat si Rahab at ang kanyang buong pamilya at mag-anak ay naligtas at sila ay naging bahagi ng Israelite society. So ang nangyari doon sa dalawang spies, they departed and went into the hills sa kabilang side. Dito sila hinahanap, dito sila pinapunta ni Rahab. And remained there 3 days until the pursuers returned, and the pursuers searched all along the way and found nothing. So they had a sad report. Sad sila. Wala silang nahanap. Then the 2 men returned. Yung dalawang spiya, nagtago sila dito sa hills. Yang hills na yan, no? Nagtago sila dyan. They came down from the hills and passed over and came to Joshua the son of Nun. Ayun po talaga ang pronunciation nun. Hindi Nun. Kasi ang Nun po,
Madre, di ba? So, hindi po siya anak ng madre. Son of Nun, yun po ang pangalan ng tatay niya. Joshua the son of Nun, and they told him all that had happened to them. Naisip niyo na ba kung ba't dalawang espiya lang pinadala ni Joshua? Naalala niyo sa Numbers 13 and 14? Di ba si Joshua mismo ay spy? Pinadala sila. Ilan sila nun? 12 spies. Pero yung 10, nagbigay ng masamang majority report. Sabi nila, ay, maganda yung lupa, pero napakalaki ng ating kaaway doon. Huwag na tayong tumuloy. At dahil sa kanila, ayaw na nga tumuloy ng mga tao. Gusto nga nilang batuhin at patayin si Joshua at si Caleb kasi silang dalawa lang ang positibo. Sabi nila, hindi. Kaya natin to. Malaki ang ating Diyos. Dalawa lang sila. Kaya nung nagpadala na spy si Joshua, dalawa na lang pinadala niya. Di ba? Naisip niyo ba yun? Kasi may history si Joshua sa mga espiya. So, they said to Joshua, truly the Lord has given all the land into our hands, and also all the inhabitants of the land melt away because of us. Kinote nila yung sinabi ni Rahab. We melt away because of you. Kinote nila kay Joshua. So ngayon, na-confirm na ni Joshua yung pinangako ng Diyos sa Deuteronomy chapter 4, verse 25. And I will cause a dread to be in the hearts of those, of the nations that you will occupy. Na-confirm ni Joshua, nagkatotoo na ang sinabi ng Panginoon, datapwat bibigyan niya tayo ng victory. Ano nangyari kay Rahab? Alam niyo, si Rahab ay naging parte ng society ng Israel. Sila, sa Joshua chapter 6, konting preview, sabi dun sa verse 25, but Rahab the prostitute and her father's household and all who belonged to her, Joshua saved alive. And she has lived in Israel to this day because she hid in the messengers whom Joshua sent to spy out Jericho. She lived in Israel to this day. Nung sinulat yung book of Joshua, buhay pa si Rahab. Lahat ng kasama niya sa Jericho patay na. Siya buhay. Dahil naniwala siya sa pangako ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Pinaniwalaan niya ang pangako ng isang God sa isang foreign country. Napaka-imposibleng mangyari. Pero nangyari sa kanya. Sapagkat nangusap ang Panginoon sa kanyang puso, binigyan siguro ng Diyos ang kanyang puso ng pananampalataya, kaya lahat ng kanyang ginawa, pati yung pagsisinungaling niya, ay naging pruweba na tunay ang kanyang pananampalataya. Pati yung pag-trust niya dun sa word ng dalawang spy. Nag-trust siya dun sa dalawang spy. Malay niya kung ililigtas nga siya. Siyempre, kung nailigtas na niya, hindi na sila nahabol, okay na sila, di ba? So ngayon, nakanganga siya ngayon, di niya alam kung ililigtas siya ng dalawang spy. Pero nanampalataya pa rin siya sa Panginoon. Na dahil siya ay naniwala sa Diyos ng langit at Diyos ng lupa, ang Diyos na ito ang magliligtas sa kanya. Yun po ay saving faith. Yun po ay saving faith. Kaya po, fast forward sa Matthew chapter 1, verse 5, ang sabi doon, verse 1, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, and Judah the father of Perez and Zerah by Tamar, and Perez the father of Hezron, and Hezron the father of Ram, and Ram the father of Aminadab, and Aminadab the father of Nashon, and Nashon the father of Salmon, and Salmon the father of Boaz by Rahab. Rahab the prostitute. Nasa genealogy ng ating Panginoong Hesus. Meron pong kwento. Jewish tradition po ito. Wala po sa Biblia. Pero napakagandang isipin.
Sino po ba yung si Salmon? Hindi po siya isda. No? Sino kaya si Salmon? Kasi hindi naman siya named in any other part of Scripture except here. Meron pong Jewish tradition na siya po ay isa dun sa dalawang spy. Ay, may romantic, no? Siguro nga, no? Napakagandang kwento nun. The spy who loved me. Diba? Ang ganda, no? Hindi natin alam kung totoo. So, wag niyo sabihin na biblical truth yon, ha? Okay, speculation lang po yun. Pero siya po ay isa sa 3 dayuhan doon sa saling lahi ng ating Panginoon. Sino yung mga dayuhan? Si Tamar, si Rahab, at si Ruth. Isa rin siya sa 4 na babaeng na iskandalo ang kanilang buhay. Si Tamar. Si Tamar po ay isang sister-in-law ni Judah na nagpanggap na prostitute at nabuntis ni Judah. Napakamasalimot, no? Si Rahab ay isang prostitute, si Bathsheba. Alam niyo naman si Bathsheba. Siya yung naging kalaguyo ni David. Dahil nakikita niyang taking a bath, si Bathsheba. No? Si Mary. Si Mary naman, pastor, mabait. Pero, can you imagine, teenager ka, tapos sasabihin mo sa iyong fiancé, no? Kayo na merong na-engaged na, kung sabihin ng girlfriend nyo sa inyo, babe, buntis ako eh. Ano nangyari? Hindi naman kita ginagalaw. Buntis ako ng Holy Spirit. Sabi nga ng mga bata charot. Di ba? Sinungaling. Siguro ganun si Mary, naskandalo si Mary. So lahat sila na-scandalize, pero kasama sila lahat sa genealogy ng ating Panginoon. Si Rahab, napabilang sa Hall of Faith. Hebrews 11:31. Nakasama siya ng dalawa lang silang babae doon sa Hall of Faith. Hebrews 11, si Abraham, si Moses, Samson, Jephthah, Gideon, maraming niname doon. Dalawa lang silang babae. Si Sarah, asawa ni Abraham, at si Rahab. Hall of Faith, dahil ang kanyang ginawa is an act of faith. Tapos nung pinapaliwanag ni James sa chapter 2, kung ano ang tunay na saving faith. Ang isang example niya, James 2:25, and in the same way, was not also Rahab, the prostitute, justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? Dahil sa kanyang faith in God of heaven above and earth beneath. Dahil sa kanyang faith na mapapahamak na ang kanyang bansa dahil sa kanilang kasalanan. Dahil sa kanyang faith sa pangakong kaligtasan ng Diyos, siya ay naging example ng saving faith. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. Marami pong Rahab sa ating kalagitnaan. Alam niyo kung sino? Pastor, ibig mo sabihin, meron tayong mga ex-prostitute dito? Ay, meron po. Ang dami. Alam niyo kung sino? Tayong lahat. Tayong lahat po ay prostitute sa mata ng Diyos. Malayo sa Kanya, makasalanan, karimari-marim, kadiri. Pero dahil sa Kanyang kagandahang loob, dahil sa Kanyang pag-ibig, He made us alive in Christ. For by faith are you saved. He made us alive in Christ and seated us in the heavenly realms with Christ. Tayo pong lahat ay dating Rahab. Di karapat-dapat, hindi mapapatawad sa mata ng Diyos. Kung ganyan po ang tingin ninyo sa ibang tao, pareho lang sila ninyo. Sa mata ng Diyos, kayo po ay parang prostitute. At kahit na gayon, malayo sa Kanya, binigyan niya kayo ng pambihirang pananampalataya.
Nanampalataya kayo sa isang mensaheng napakahirap paniwalaan. Ngunit inyong iniasa ang inyong buhay na walang hanggan, doon sa pangakong yun. Yung scarlet cord, yung dugo ng Passover lamb sa Exodus 14, ang dugo ni Kristo Jesus na umago sa krus. At dahil po sa dugong yun, tayo po ay ligtas. Mga kapatid, marami po ang ganyan sa ating kalagitnaan. Sino po? Tayo pong lahat ay Rahab. At marami pong Rahab na dinadala ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Mag-imbita po kayo. Welcome po silang lahat dito. Kahit na gaano pa karumi ang kanilang buhay. Kahit na gaano pa sila makasalanan. Kasi mga kapatid, ang inyong mga pastor ay galing doon. Galing kami lahat doon sa ganong klaseng sitwasyon. Sa mata ng Diyos, lahat po kami ay Rahab. Ngunit dahil sa Panginoong Hesus, kaming lahat ay Kanyang nilinis ng Kanyang makapangyarihan dugo. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay tumayo para sa isang closing prayer at benediction. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa mensaheng ito na aming narinig mula sa inyong salita. Nangungusap ito sa amin, Panginoon, sapagkat kaming lahat ay parang katulad ni Rahab. Malayo, marumi, makasalanan, mahirap patawarin. Ngunit Panginoon, sa inyong kagandahang loob sa amin, dahil sa inyong pag-ibig, sa bawat isa sa amin, kami ay inilapit nyo sa inyong sarili. Kami ay binigyan nyo ng pananampalataya. Kami ay binuksan nyo ang aming mga kaisipan sa inyong salita. At kami nakaunawa. At kami nanampalataya sa inyo. Lahat yan, Panginoon, ay gawain po ninyo. Kung paano nyo po binago ang kaisipan at puso ni Rahab, ganon din po binago ninyo ang bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, sa hapong ito, pinagpapasalamat ka namin. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin sa inyong kagandang loob sa aming kaligtasan. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forevermore. At ang lahat ay nagsabing, Amen at Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat.